sa atin lahat. Umalis kami kanina, may pinuntahan kami. 8:30 ng umaga kami umalis ni Rihanna, kami lang dalawa. Tapos ito lang talaga kakarating lang namin 5 minutes ago, now 12:35. Hindi pa ako nakatanggal ng ano ko, ng ito abaya, suot na abaya. Mamaya na tayo magkwentuhan guys sa ano, kung saan kami pumunta, kung what had happened. Kabado ako, kabados, pero andyan si Allah na tutulong sa amin. Mamalingki muna ako guys dahil wala kaming pangulam. See you around. A few minutes later. Andito tayo ngayon sa kusina guys. Nagluto ako ngayon ng biryani for our dinner, lunch, sorry. Cooking biryani, chicken biryani. Hindi ako gaano expert. Late kami ngayon nag-lunch guys dahil di ba umalis kami kanina, magyaw-yaw lang ako mamaya kung saan kami nagpunta. So natulog si Maliha at saka si Rihanna. Inside the bus guys. Habang pauwi na ng bahay kami, ma-traffic na nung pauwi na kami. Pero nung papunta pa lang kami, kaya walang traffic daan dahil hindi pa rush hour the time. So, video muna kay Rihanna. Sabi ko, video ka. Tapos, dumating kami siguro umalis kami before 10 minutes to 10 a.m. Nakarating kami ng bahay 12:35. Tapos namalingki si Byuda. Nagluto. Tingnan nyo yung Tingnan nyo guys, ang Dhaka City. Yung mga rickshaw. Maingay ang ano ba ito? Busina ng mga sasakyan. Nasa halfway pa kami nito. Mabuti at hindi na gaano malamig. So, maayos ang biyahe. Pag summer naman dito, mag-init ang muulo sa grabing init din. The next day. Hello guys. Good afternoon. Have a blessed Monday everyone. Kahapon sana ako mag-video kaso hindi nakapag-time kahapon. Umalis kami kahapon. Alhamdulillah guys, nakuha na namin yung yung pasaporte ng mga girls. Thanks God. Umalis kami kahapon ni Rihanna at 8:30. Right, honey? Yeah. Tapos dumating kami doon kasi hindi pa rush hour, dumating kami ng maaga. So natapos na before 10. Tapos nung umuwi na kami, mga 12 past na kami nakarating ng bahay, mga 12:30 like that. Dahil rush hour na. So, ang pag-uwi namin, ma-traffic na. Masaya ako guys dahil mas masaya ang mga girls. Kaso, kahit masaya, may kalungkutan pa rin dahil yung kasi nila, yung dokumento nila, walang visa yun guys. Yun ang nakaka-stress sa akin ngayon. Dahil walang visa, hindi pwede gamitin pag pag uwi namin sa Pinas, di pwede magamit 'yon. Dahil ang ginagamit kasi nila tuwing alis namin,
yung sa papa nila na dokumento. So nakiusap ako doon sa embahada natin na tulungan kami dahil kamo byuda ako, tapos wala akong source of income dito, nahirapan kami dahil kung wala lang talaga yung mga kamag-anak ko, sila ang tumutulong sa amin dahil hindi talaga magkasya yung budget namin guys, dahil nung nag-pandemic, doon na ang namin, doon na yung namin budget ba. So ngayon talagang gipit kami. So alhamdulillah, tinutulungan kami ng mga kamag-anak ko at nakakatulong talaga yon sa budget namin, dahil pag hindi, ewan ko lang, dahil yung tutorial part-time ni Rihanna, maliit lang naman yon dito sa place namin. Yung hindi maganda ang price dito ng isang estudyante. May tinuturuan nga siya ngayon, 2, 2,000 is 1,000 ang isa. Lahat ng subject ang tinuturo ni Rihanna. Pero doon kasi sa city, isang subject lang, 2,500. 3 times a week pa. Dito araw-araw si Rihanna nagtuturo. So nakakadagdag din yun. Kaso, at saka yung sa mga nag-sponsor sa amin, maraming salamat. Nakakatulong talaga yun sa amin. Dahil pag talagang grabe ang gipit namin, kaya sabi ko sa embahada, tulungan nila kami dahil gusto talaga naming dahil dito wala namang source of income. Nakakapag-adjust na kami dito, kaso ang mga bata ayaw pa rin nila ng dito, ng pag-study dito, ayaw nila mag-aral dito, in other words, dahil nahirapan sila. So, kaya hindi naman pwede, hindi sa mga gustong magtanong kung bakit hindi namin ma-renew yung yung pasaporte ng sa side ng papa nila, dahil nakomplikado yung yung pangalan ng mga bata, nakomplikado kasi yung ginawa nilang papilis, walang apelyido ang nilagay nila. So, pangalan lang. So, yung nagpagawa ng National ID si Rihanna, yun ang ginamit nilang dokumento na walang apelyido, yun ang na-complicate yun. So, mahirap i-renew. Tapos, hindi naman sila hindi naman nila tulungan kami para maiproseso yung pagpa-renew na. Nahiya na ako guys, na lagi na lang nakadepend sa mga kamag-anak ko. Lahat ng mga gastos sa sa enrollment, sa pag-aaral, may nag-sponsor din sa akin. So, parang nahiya na ako, kaya need na talaga naming umuwi para mairaos namin ang buhay namin sa Pinas. Dahil kahit hindi kahit papaano, nandoon yung mga kamag-anak. So, hopefully matulungan kami ng embahada. Thank you sa mga sa mga tulong ninyo sa amin, sa mga viewers, new subscribers ko. Hindi naman ako palagi kasi wala akong magandang content, kaya hindi ako buwan-buwan na nakasahod. Kaunti lang man ang views ko dahil puro yaw-yaw nga lang. So, kaya maraming salamat sa mga suporta ninyo. Sana huwag kayong magsawang sumuporta palagi sa namin, sa channel namin. Sa mga bago kong subscribers, shout out po sa inyo. Thank you. Sa mga luma, shout out din po. Thank you din sa mga silent viewers, sa mga sharers ko. Shout out sa inyo lahat. Thank you po. Sa mga nagpapalipad, super thanks. Shout out din at maraming salamat. At sa mga nag-sponsor,
Maraming salamat po. I-pray nyo lang kami na matulungan kami ng embahada. Pag hindi kami matulungan, siguro gagawa ako ng paraan na may makakausap ako na hindi ka mag-anak ng asawa ko dahil hindi sila tutulong, na ipagawa na lang kung wala na talagang way, ipaayos na lang yung dokumento nila sa side ng papa nila kung may gagawa. Kasi dito iba kasi guys, pag magpa-renew ka ng passport nila dito, doon sa lugar ng mga lola ng mga bata, ipag doon kasi taga doon ang doon ang address ng nila. So pag pupunta kami doon, sigurado hindi nila kami tutulungan. Yun ang mahirap. Kaya titingnan ko pag anong magawa ng embahada, dahil ewan ko, na-stress na talaga ang mga bata, pati ako. O sige guys, thank you sa mga OFW. Ingat tayo ng lahat. Maraming salamat. Sorry na na voice out ko yung namin, problema. Thank you sa mga suporta ninyo. You're the night sky trying to make me see